Halos 52 taon na ang nakalipas nang naging madilim ang langit para sa buong Pilipinas. Nang maideklara ang martial law noong Setyembre 21, 1972, lingid sa kaalaman ng mga Pilipino ang nag-iintay na dilim at pang-aabuso sa kapangyarihan na kanilang mararanasan sa loob ng halos isang dekada. Sa ilalim ng panunungkulan ng isang diktador na si Ferdinand Marcos Sr., nakatatakot na mga numero ang lilitaw sa kasalukuyang datos pagdating sa mga inabuso, pinatay, at walang awang tinanggalan ng karapatan na maging isang malayang tao. Bagaman at matagal nang nakalipas ang isang nakatitindig balahibo na pangyayari, patuloy pa ring nasa ilalim ng aninong mapang-abuso ang mga taong hindi pa nabibigyan ng karampatang hustisya. Ngayon, sa iba't ibang estado ng kanilang buhay, ating alamin kung ano ang naging karanasan nila, pananaw at paniniwala noong panahon ng diktadorya. Mula sa mga haligi ng pagiging isang mamamahayag, estudyante, magulang, karaniwang mamamayan, at mga taong tumaliwas mula sa pagkakakampi kay Marcos Sr. Halungkayin natin ang kaalaman nila at maging mulat sa kung ano ang naidala ng martial law sa ating sintang bayan. Magandang araw po. Kayo po ay isang journalist, tama ho ba? Opo, isa akong news writer sa Crony Press dati. Hindi po ba kayo journalist na ngayon? Journalist pa rin naman, pero pinili ko na lamang umalis doon kasi simula nung martial law, kinuha ng mga Marcos administratives ang control mula sa amin, lalo na sa mga ibinabalita namin sa masa. Ano ba ginagawa ng Marcos administratives bilang pagkontrol sa Crony Press? Lahat ng balita o impormasyong kontra sa mga kagustuhan nila o nagpapakita ng katotohanan sa pamumuno nila, agad nila itong binabaluktot para lang hindi mamulat ang mga tao sa mga kagagawa nila. Sa ibang salita, ang katotohanan ay pilit na binabago. Paano nyo na po nagagampanan yung layunin ninyo bilang isang news writer kung hindi na po kayo nagtatrabaho sa Crony Press? Sa kasalukuyan, nag-i-interview rin ako ng mga mamamayang Pilipino at kasali rin ako sa isang tagong organisasyon na nagbabalak na magpalabas ng mga balitang magbubunyag sa kadiliman ng mga Marcos. Ano po ba yung mga nalalaman ninyo na hindi pa alam ng karamihan? Sa atin lamang muna ito pero may isa akong nakausap dati na aktivista. Ibinahagi niya sa akin yung mga taong lumalaban sa pang-aabuso ng gobyerno, hinuhuli, pinapahirapan o tinutorture o kaya pinapatay. Bakit naman po umaabot sa ganitong pangyayari ang martial law? Kasi nga, kapangyarihan din ang isa sa mga nais ng mga Marcos. Kaya para mapanatili nila ang mataas na estado nila, walang mintis na tinutugis ang mga naninigil sa may karapatan. Kamusta po kayo? Isa kayong mag-aaral noong martial law, tama po ba? Opo, isa po ako mag-aaral sa universidad. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano ang iyong karanasan bilang isang mag-aaral sa universidad noong panahon iyon? Ang mga nagpo-protestang mag-aaral ay kinukulong at minsan ay bigla na lang mawawala. Sumasailalim din ang aming universidad sa matinding pagbabantay mula sa Marcos administratives, kaya mahigpit ay pinagbabawal ang malayang pagsasalita. Paano kayo namuhay noon? Nalampasan mo ba ito at ng iyong mga kamag-aral? Aahon mula sa pang-aalipin sa bayang kinalakihan. Ito lang ang gusto ko makamit dahil nakita ko ang pag-aabuso ng mga opisyal sa kanilang kapangyarihan upang gawing alila ang mga tao sa bansa. Magandang umaga po, Nay. Maaari niyo po bang ikwento ang inyong karanasan noong martial law? Magandang umaga, isa akong ina noong mga panahon na iyon. Noon po? Pwede niyo po bang ibahagi kung ano ang nangyari? Walang awa nilang dinakip at pinaslang ang mga inosente kong anak. Ano po ba yung naramdaman ninyo noong nagsimula po yung martial law? Bilang isang ina at mamamayan, alam ko ang maaaring mangyari nang ipinatupad ang martial law.
Mula pa lamang sa pang-aabuso ng mga nasa posisyon, hindi na ito tama. Dinagdagan pa ng pag-aresto, pagdakip at pagpatay sa mga maraming tao. Kaya't lagi kong iniisip ang kaligtasan ng mga anak at kapamilya. Sinisisi niyo po ba yung sarili niyo sa mga nangyari sa inyong mga anak? Oo, mula pa lamang sa pagboto ko sa maling kandidato, napagtanto ko na ang kapalpakan ng mga magulang ang nagpapahamak sa mga kabataan. Magandang umaga po. Ako po si Rafael. Isa po akong sundalo ng panahon ng martial law. Ano po yung naging kalagayan ninyo sa panahon yun? Dahil nakapailalim pa rin sa batas, napipilitan akong sumunod sa mga utos na binababa sa amin. Kahit anong utos sa amin, sinusunod namin. Siguro dahil na rin sa ramaragasang pangangamba sa pinangakong katungkulan. May mga pagkakataon po ba na hindi nyo na masikmura yung mga utos at sinubukan nyo pong hindi na lang sundin? Kahit na ako, sundalo, dumaan sa masalimuot ng proseso para maging disiplinado. Pero tao pa rin ako. Sinubukan ko pa rin piliin ang tama. Tumaliwas ako dahil alam ko maraming buhay ang malalagas. Kahit pa paano, lumawig ang katapangan para sa hustisya. Maaari nyo po ba ipakilala ang inyong sarili at kung ano yung naging karanasan ninyo sa panahon ng martial law? Ako po si Joselito. Naging magulo po ang karanasan namin ng panahon ng martial law. Takot na takot kami kasi parang pwede kami wala ng buhay o mahal sa buhay sa isang iglap lang. Pero sa kabila ng kahigpitan ng panahon, nasubukan pa rin naming manlaban. Para na rin sa karapatan namin. Tandang-tanda ko pa noon, February 22, 1986. Tumindig ang taong bayan para sa kapayapaan. Tumigit kumulang 2 milyong tao ang kasama ko sumubok ipaglaban ng aming karapatan. Dito na talaga lumitaw ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Hindi na muling pipikit ang mga namulat. Iyan ang tindig ng taong bayan matapos ang halos 1 dekadang pang-aalipusta ng administrasyon ni Marcos Sr. sa mga Pilipino sa mismong bayan na pinangako ang paglilingkuran nito. Mula sa kwento ng iba't ibang uri ng tao, ating natunghayan kung paano nagdala ng takot at pangamba ang martial law at ang panahon ng diktadorya sa ating bansa. Sa panahong ito, tunay na mahigpit na ipinagbabawal ang malayang pagsasalita at ang katotohanan ay pilit na binabago ng mga nakaupo sa gobyerno. Rumaragasa ang pangangamba sa pinangakong katungkulan dahil sa huli ay wala namang natutupad. Sa huli, tumindig pa rin ang taong bayan para sa kapayapaan sapagkat patuloy nilang iniisip ang kaligtasan ng mga anak at ng kanilang mga pamilya mismo. Mula sa mga protesta at pagkontra laban sa mga maling pamamahala ng gobyerno, may pagnanais ang taong bayan na isulong ang pag-ahon mula sa labis na pang-aalipustang nararanasan sa inang bayan. Napalitaw ng mga tao ang kanilang pagkakaisa upang matugunan ang suliraning nananaig sa ating bansa. Sa paningin ng mga Pilipino na ipamalas nila ang kanilang katapangan sa pagkontra sa mga maling ipinapatupad ng gobyerno upang matamasa ang karapatang higit na kinakailangan. Sa kabila ng bawat suliraning nagsilbing balakid sa pag-unlad ng Pilipinas, gaya ng kakulangan ng paggabay ng mga magulang sa kanilang mga pamilya, pati na sa pang-aabuso ng gobyerno sa karapatang ng tao, nanatili pa rin ang pagiging Pilipino sa puso ng mga mamamayan upang maiangat nila ang kanilang mga karapatang pantao na matagal nang nabibigo ng gobyerno.